Bago tayo magsimula, maaari ba kayo tumayo mga bata para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Binibining Jaini. Ako muna ang inyong guro. May lumiban ba sa klase mga bata? Ngayon, meron tayong tandaan mga bagay na dapat tandaan sa oras ng klase. Una, maupo ng maayos, makinig ng mabuti sa guro at kaklase na nagsasalita, itaas ang kamot sa gustong sumagot, iwasan ang sabayang pagsagot, lumahok sa mga gawain at talakayan. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, gusto niyo bang sumayaw mga bata? Maari ba kayong tumayo at sumayaw? Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La la la. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Sumayaw, sayaw katulad ng dagat. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. Ikaw ay isang komunidad. La la la. Sumayaw, sayaw at umindak-indak. Ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Ano ang ibig sabihin ng likas na yaman? O bakit mahalaga ang pangangalaga ang likas na yaman ng bansa? Magbigay ng isang halimbawa ng yamang lupa. Ngayon mga bata, meron tayong aktibidad na gagawin. Ito ang panuto. Pagmasdan ng mabuti ang mga flashcard na may mga larawan na ipinapakita ng guro. Sagutin kung ano ang pinapakita sa bawat larawan o flashcard. Ang unang larawan at ang pangalawang larawan, pangatlong larawan, pang-apat na larawan, at panglimang larawan. Magaling! May ideya na ba kayo sa ating tatalakayin ngayon mga bata? At kung wala, meron tayong aktibidad nga gawin. Hahatiin ko kayo na 3 grupo at ang gagawin niyo ay ang pangalan ng aktibidad, larawan ko, sagot mo. Ito ang panuto. Tingnan ng mabuti ang mga larawan sa hanay A at piliin ang tamang sagot sa hanay B. Na tumutukoy dito, isulat ang tamang sagot o patlang bago ang bilang. At sa pangalawang grupo naman, ito ay tawag tukuyin ang mabuti o masama. Idikit ang mga larawan sa tamang kahon ayon sa pinapakitang epekto ng mabuting epekto o masamang epekto. At sa pang-apat na pangkat, sa 4 picks 1 word. Tingnan ng mabuti ang 4 na larawan, pag-usapan ng inyong pangkat kung ano ang isang salita na tumutukoy sa lahat, at isulat ito sa patlang. Ngayon mga bata, nasiyahan ba kayo sa ating aktibidad? Ngayon, meron akong katanungan. Ano ang natutunan ninyo mula sa aktibidad na inyong ginawa? Ano ang pinaka-nagustuhan ninyo sa mga aktibidad na inyong ginawa? May ideya na ba kayo sa ating talakayin ngayon? At kung wala, ito ang ating kaya natin ngayon na susuri ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng likas na yaman ng bansa. At talakayan, ating mutang basahin ang ating layunin.
Unang layunin, nasusuri ng mag-aaral ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa wastong pangangasiwa ng likas na yaman ng bansa sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga mabuti at masamang epekto ng kapaligiran. Pangalawang layunin, napahalagahan ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran ng bansa upang mapangalagaan ang kalikasan na yaman sa bansa. At pangatlong layunin, na ipapakita ng mag-aaral ang pagpapahalaga sa matalinong pagpapasya sa pamamagitan ng pangako o konkretong hakbang upang mapangalagaan ang kalikasan sa tunay na buhay. Ang industrialisasyon. Ang industrialisasyon ay ang malikhaing pagpapatayo ng mga industriya, pagtatag ng kalakalan at iba pang mga gawaing pang-ekonomiya. Ito, ang industrialisasyon ay may mabuti at masamang epekto sa kalikasan. Kasabay ng pag-unlad ng industriya ay ang pagkaroon ng pondo. Ano nga ba ang global warming? Ang global warming ay pagtaas ng temperatura ng atmosfera ng mundo, sanhi ng mga greenhouse gases na nanggagaling sa mga industriya at paging sa kabahayan. Ang pagtaas ng temperatura ay dulot ng greenhouse effect o ang pagkakaloob ng init na araw sa mundo na nakalikha ng mga malakas na bagyo at iba pang katulad na kalamidad. Ito ang mga nasusuri sa kalagahan ng matalinong pagpasya. Ano nga ba ang climate change? Ang climate change o pag-iba-iba ng mundo ay nakakaapekto na sa bansa dahil sa ala nito mga epekto gaya ng pagbaha. Ito ang halimbawa, pagbaha, pagtapon ng basura sa ilog. Ano nga ba ang polusyon? Ang polusyon ay isa sa mga isyong pangkapaligiran na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng tao kundi maging sa likas na yaman. Maaring uri ng polusyon, una, usok at langis mula sa paggawaan ng sasakyan ay nadudulot ng pagdumi ng hangin. Ang mga tinatapon naman ng mga basura sa mga ilog at dagat, kasama na ang pagtatapon ng langis na nagmula sa mga pabrika ay maaari na maging sanhi ng pagkakasakit ng mga tao. Naintindihan ba ating tinalakay mga bata? Ngayon, at kung naintindihan ninyo, may ipapagawa ako sa inyo. Ayusin ang mga salita sa bawat bilang upang mabuo ang tamang terminong tumutukoy sa paglarawan sa pangkapaligirang isyu. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Maaari niyong itaas ang iyong kamot o tatawag ako ng pangalan na maaring pumunta sa harap. Magaling mga bata. Ngayon mga bata, meron tayong pagtataya. Ito ang panuto. Piliin ang isyong pangkapaligiran na hinihingi ng bawat pangusap. Isulat ang titik sa tamang sagot. Ngayon, meron tayong takdang aralin. Ang takdang aralin, gumawa ng poster na napapakita ng matalinong paggamit at pangangalaga sa likas na yaman ng bansa tulad ng tubig, kagubatan, lupa, mineral, hayop at iba pa. Iguhit ito sa matalinis na bond paper. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, dito natatapos ang ating talakayin. Maaari ba kayong magsitayo para sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen.